Mo, Carla, kasama naman dito sa development ang tourism syempre sa bansa. Of course, napakaganda ng ating bansa. Yes, pero pag pinag-usapan natin ang tourism, madalas ang pinupuntahan ay ang Boracay at Palawan, pero ang Bohol, ayan ang magandang pag-usapan kasi alam natin na may nangyari nga sa kanila ngayon, pero napakaganda ng mga tourist attraction. Yan. So ngayong umaga mapag-usapan natin yan. Kasama si ASIC Benito Bengzon Jr. ng DOT, ang Planning and Promotions. Magandang umaga po, ASIC. Good morning. Magandang umaga. Sir ASIC, siguro maganda po munang tanungin kasi ako, I've never been to Bohol. Carla I've hasn't never also been to Bohol. Ano po ba talaga ang main attraction natin sa Bohol? Bohol is one of the top tourist destinations in the country. You know. Every year it gets about 500,000 foreign and Wow. domestic visitors. And pag tiningnan mo, it's a fairly small island compared to the others that you find in other parts of the country. But it has one of the highest concentrations of tourist attractions. Yes. Napakarami. So whether you're looking for history, cultural heritage, diving, water sports, napakarami. So it's a very popular destination, and of course nalulungkot kami dito sa nangyari sa Bohol, no? But we're very confident that with the partnership with the private sector, the local governments, we will be able to speed up the recovery. And very diverse ka na kanina na nagkukwentuhan tayo. Parang lahat nga mahahanap natin dito, dagat, forest, Lahat yung mga nga, oo. historical sites. Pero kamusta naman po yung mga yung mga destinations na ito? Nakita natin yung churches, most of the churches were damaged. Pero iba naman na mga destinations, kamusta naman sila? Yung mga resorts po natin sa Panglao, Panglao Island, tuloy-tuloy yung operasyon. No? Fortunately, hindi sila masyadong naapektuhan. Ang talagang tinututukan namin ngayon is mabalik yung tinatawag na Bohol Countryside Tour. Kasi ito ang flagship tour package sa Bohol. No? Halos lahat ng turista na pumupunta ng Bohol, nagbubuk dito sa package na to. So ano kasama dito sa tour na ito? No? Andyan yung Baclayon Church, yung Blood Compact Marker, yung man-made forest sa Bilar, andyan din yung Tarsier Sanctuary, of course yung Chocolate Hills, no. At saka sinama na rin nila yung may butterfly farm, no, sa Bohol. So ito yung standard countryside tour na gusto naming maibalik agad, no. Of course yung Lobok River Cruise, hindi ko nang makakalimutan yun, no? Kasi binalita lang sa amin kahapon ng regional director namin na ibabalik na, no, yung Lobok River Cruise. And this is a very important development dahil pinapakita na bumabalik na tayo sa sa dati o sa normal, no. So ito po yung mensahe na gusto nating iparating sa ating mga tourist markets because more than ever kailangan ng tourism revenue Yes, no, yun ang may tutulong ng tourism industry sa Bohol. Pero ito nga sir, with regards to tourism, I'm sure marami talaga sa atin ang gusto nga pumunta sa Bohol dahil para makita nga lahat ng mga magagandang tanawin na nabang. Pero parang ngayon, may takot pa rin sila kumbaga dahil sa kanilang safety pag pumunta sila. Sir, paano natin i-ensure sa kanila na okay na nga talaga lahat at wala na silang may experience na problema at may enjoy nga talaga nila ang mga tourist attractions? Kailangan makita nila na bumabalik na sa normal. No? Kapag nakita nila yung mga turista mismo bumabalik na dun sa probinsya, no? Makikita nila ngayon na safe, no? At pwede nang bumalik. Siyempre may mga kalsada dyan, may mga tulay na kailangan ma-rehabilitate, ma-repair ng Department of Public Works and Highways. So, in the meantime, ang ginagawa namin is we have identified alternate routes para lang hindi tumigil ng gusto yung countryside tour. No? So, for example, yung papunta ng Chocolate Hills, no? Meron na kaming na-identify na alternate route na from Tagbilaran, dadaan ng Corelia. No? So, ang ano namin, ang immediate concern is mabalik natin, no? Para mapakita na ang tourism at ang tourism industry sa Bohol tuloy-tuloy. Yes. At dito nga po sa Chocolate Hills, na-damage yung isang viewing deck. So ngayon naman, operational pa rin kasi there are other viewing decks that they can go to. Oo, yung main viewing deck, no, dun sa Carmen, nasira po ito, no? Pero immediately after the earthquake, si Secretary Mon Jimenez po pumunta doon kasama yung mga engineers namin from TIESA, no, yung Tourism Infrastructure Enterprise, which is our infrastructure arm. Ang commitment po namin mapagawa, ma-rebuild agad itong viewing deck. So
In the meantime, mabuti naman at merong isang view deck na katabi lang na binuksan, no, for the public. And sir, alam natin nakasama nga sa itinerary yung mga churches na and these were severely damaged. Pero I think meron naman ng mga ibang na-save na mga churches. So these are still visitable by the tourists? I mean, they Habang can- hindi pa naayos yung iba. Well, ito po kailangan i-evaluate ng husto, ina-assess pa ng mga eksperto Yes. yan, no? From the NCCA at saka from the National Historical Commission of the Philippines. Kailangan pag-aralan ng husto kung ito ba pwede pang ma-restore. No? Yung mga pwedeng ma-restore, siyempre tutulungan at bibigyan ng pondo yan dahil meron po tayong yung National Heritage Law, no? RA 10066, no? Kung saan sinasabi na kailangan protektahan natin at bigyan ng kaukulang pondo yung mga national treasures natin, yung mga cultural heritage natin. So ito po talagang bibigyan natin ng atensyon. Sir, in connection with heritage, ano po ang participation naman ng DOT sa Heritage Task Force na binuo nga po para maisaayos po itong mga churches na nasira nga po? Tuloy po yung pakikipag-ugnayan namin doon sa mga lead agencies, no, the National Commission on Culture and Arts, the National Historical Commission of the Philippines, dahil kailangan po maibalik doon, kung po pwedeng maibalik doon sa dati. Dahil pag tiningnan nyo yung standard tour sa Bohol, no, kasama po yung pagbisita doon sa mga simbahan. Kasama dyan yung Baclayon Church. No? Kapag pumunta kayo doon sa Loboc River, katabi po niyan yung Loboc Church. No? So ito po mga mahahalagang mga components ng ating countryside tour. So kailangang mapagtulungan ng husto. So can you tell us a little bit more about itong Loboc River cruise? Kasi ano ba yung naging damage niya dito sa earthquake? Bakit siya nag-stop? Yes. Tapos, yun nga, what can be seen here? Yung Loboc River Cruise is part of the countryside tour, no? And for many, it's the main draw. Kasi ang nangyayari niyan sasakay ka sa isang boat, no? You will cruise down the Loboc River, no? Pag tiningnan mo kaliwat kanan, talagang puro berde ang makikita mo. So habang nagko-cruise kayo, kumakain kayo. And habang kumakain kayo, may tumutugtog, may gitarista, may singer doon sa small boat. Pagdating niyo doon sa isang portion, may mga bata nakakanta at sasayaw. So talagang ang ganda ng experience. It's a very good example of community-based tourism dahil na-involve mo na gusto yung community. Yes. No, nung karoon ng earthquake, medyo tumigil ng for a while, pero ngayon ibabalik na. That's the good news. Yes. Actually, napapanood ko nga yan sa mga Filipino movies, Carla. As in, kumakain lang sila, tapos may, as in, kompleto talaga. Parang, yung makita mo, parang family sila na isang malaking family na kahit hindi mo kilala, magsama-sama kayo kumakain talaga, tapos nag-cruise kayo along the river. Tama, sir, no? Tama yan. No? Para sa akin, parang ito yung perfect destination kasi nag-relax ako, kumakain. Kumakain ka ba? Basta may kain. Tapos maganda pa yung nakikita mo around you. Nga. Pero aside from itong countryside tour, ano pa ba yung ibang mga tours na pwedeng i-partake ng ating mga tourists? Ang daming mga in-offer ng mga dive packages, no? Especially out of Panglao, no? Andyan din yung dolphin watching. This is something incredible. You guys must experience it, no? May mga areas doon sa just outside of Panglao, just sa may Balikasag Island, no, sa Kabilao, kung saan makikita niyo yung mga dolphins at certain times of the day. So may mga in-offer na mga dolphin watching tours. Sakay ka ng bangka, tapos halos katabi mo na yung Wow, yung mga, ganun kalapit So, talaga. lagi po saka ganun silang karami. nandun. So, if you go to this tour, talagang siguradong makakakita. Oh, kasi alam ng mga boatmen yun Oo. At saka ang gagandahan nito, hindi mo sila inaalis doon sa natural habitat nila So, kumbaga talagang yung experience mo, as in, hindi sila takot I guess natural habitat nga nila. Tapos parang papanoorin mo lang kung paano sila around their natural habitat. Pero ito po sir, kunwari, we're interested in Bohol. How much po ba usually ang budget natin like to avail of the countryside tour and as well as visiting Panglao also, the beaches of Panglao? Well, yung pag-usapan na lang natin yung land arrangements. Ibig sabihin, hindi na natin sasama yung pamasahe kasi depende yan Depende sa airline. Yung iba baka gusto magbarko. Pero sa land arrangement, again, it would also depend on the accommodations that you will look for. But per day, it can range anywhere from, siguro from 1,500 to maybe 5,000. Depende sa sa accommodations na hinahanap mo. That's not bad, but instead of like going out of the country to visit or to go shopping, di ba? Usually, ibang bansa or tumingin ng nandito lahat sa Pilipinas Kumbaga, gusto mo nga ng island life, pwede ka pumunta ng Panglao. Kung gusto mo yung mga forest at yung nature, naman, pwede kang mag-visit sa Chocolate Hills and yung mga forests na nasabi ni sir. So parang sinasabi mo, back to basics. Dapat hindi tayo materialistic. Correct. Dapat i-appreciate natin yung nature dito sa ating bansa. Kasi ang dami-dami talagang
ang dami-dami talagang mapupuntahan. Lalo na pag December, sakto, vacation Yun time nga eh. yan. So, I guess Bohol will be on our viewers list. Mukhang. Ako, gusto ko talaga. Ako rin eh. Alam mo yung parang, it's something new na, Yeah. it's a nice adventure na parang ma-experience mo kasi nandito lang sa Pilipinas, di ba? Napakalapit lang naman. It's like what, an hour? An hour by flight plane. away Oo, lang. oo. Yes. Pero sir, pagdating naman sa mga pagkain, ano po ba dahil si Carla po mahilig kong kumain eh. So ano po yung pinagmamalaking cuisine, kumbaga ng Bohol at kuwari sa mga pasalubongs din po, mga pastries po ba na specialty sa Bohol? So, siyempre, andyan yung seafood, no? Talagang Fresh seafood. the best, no? Makukuha niya sa Bohol, no? Sa pasalubong naman, meron silang tinatawag na yung parang chocolate kisses na ano eh, ba? Native Okay. delicacy. No, 'yan ang madalas na na peanut parang peanut kisses 'yon. Peanut okay, kisses. okay. 'Yun ang pasalubong lagi na na binibili. Alam mo, nagtatanong po ako kay JC kasi alam ko a few months ago, Nagbohol nagbohol siya. siya. Tapos parang wala ata ako natikman na Ay, naku po. Peanut kisses, 'yun ang Peanut kisses. sabihin Sige niya. po, yan yung una nating kakainin Yeah, pagpunta natin doon. So, Asik, meron po ba kayong final message? And baka we can invite rin our viewers na mag-book na ng mga tours dito papunta sa Bohol. Oo. Siguro itong may tutulong natin sa Bohol, no? Ang lagi namin sinasabi, malaki rin ang naitulong ng Bohol sa tourism industry at siguro ito na yung pagkakataon na mapakita rin natin yung appreciation natin, no? At maibalik yung tulong. So, more than ever, gaya ng binanggit ko, kailangan ng tourism revenue. So, yung mga kababayan natin, kung pwedeng i-consider nila ang Bohol, no? As their next holiday stop. Yes. That's an interesting sense. Parang tutulong ka pero babakasyon ka rin at the same time. O kumbaga, at least yung pera mo pinapambakasyon, nag-enjoy ka na. Two birds with one stone, kumbaga, Yes. no? Correct. Yes. So, maraming salamat sa iyong panahon ngayong umaga. That was Asik Benito Bengzon Jr. ng DOT Planning and Promotions. Thank you po, Maraming sir. salamat Thank you. po. Thank you. It's a pleasure.